Ang Makitid na Pintuan, Part 2. Iyan po ang ating devotion ngayon. O Panginoon naming Ama, sa langit. Salamat po Panginoon na tunay Panginoon na pinapakita niyo lagi ang inyong kabaitan sa amin dahil kayo po ang tanging mabuti sa lahat. At salamat po Panginoon sa biyaya ng pahinga. At Panginoon itong bagong araw na marami na po kami nagawa. At Panginoon naway mapansin po namin lagi lahat ng mga blessings nyo at patawarin nyo kami Panginoon pag hindi namin napapansin ito kundi nagre-reklamo pa kami. Panginoon, patawarin nyo ka rin kami sa mga kasalanan namin na ginawa at naway Panginoon, kontrolin nyo kami na hindi na magawa ito. At Lord, humihingi kami ng biyaya sa inyo na para mas maintindihan po namin itong devotion. At Panginoon, may i-apply po namin sa buhay at ikaw po ang aming maluwalhati o maipagmayabang lagi at hindi ang aming sarili. Marami po salamat Panginoon sa devotion na ito at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Makitid na Pintuan, Part 2. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at maluwang ang daan na patungo sa kapahamakan. At marami ang nagsisipasok doon. Sapagkat maliit ang pintuan at makipot ang daan na patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong nito. Mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 13 hanggang 14. Ang pagpasok sa makipot na pintuan o gate ay gumagawa ng ilang pangangailangan sa taong dumaraan. Una, kailangan niyang pumasok mag-isa. Wala kang madadala na iba at wala ng iba. Iminungkahi ng ilan na ang pintuan ay parang turnstile o yung kailangan mong daanan na pintuan sa mga istasyon ng tren tulad ng MRT o LRT bago ka makapunta sa hantayan ng tren. Isang tao lang ang maaaring makapasok sa isang pagkakataon at walang bagahe. Hinihiling din na makipot na pintuan na dapat tayong dumaan ng hubot-hubad. Ito ay isang pintuan ng pagtanggi sa sarili. Hindi mo madadala ang mga bagahe ng kasalanan at kagustuhan sa sarili. Ang daan ni Kristo ay ang daan ng krus at ang daan ng krus ay ang pagtanggi sa sarili. Kung ang sino man ay nagnanais na sumunod sa akin, dapat niyang itakwil ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makasusumpong nito. Ito po ay mababasa sa Matthew chapter 16 verse 24 hanggang 25. Ang makipot na pintuan ay humihingi din ng pagsisi. Maraming Hudyo ang naniniwala na ang pagiging Hudyo lamang isang pisikal na inapo ni Abraham ay sapat na para makapasok sa langit. Maraming tao ngayon ang naniniwala na ang pagiging nasa isang simbahan o maging ang pagiging mabuting tao ay kwalipikado sa kanila. Ngunit ang paraan ng pagsisisi ng pagtalikod sa kanilang sariling daan at sa kanilang sariling katuwiran para sa Diyos ay ang tanging paraan upang makapasok sa kanyang kaharian at sa makatuwid ang tanging paraan upang maiwasan ang pagkapahamak. Tanungin ang iyong sarili, ano ang iba't ibang piraso ng bagahe na gustong hawakan ng mga tao sa kanilang pagpasok mula sa kamatayan tungo sa buhay? Ano ang mga piraso na meron ka pa ring tendensyang pagnanasa kahit na nasa gilid na ito ng makipot na pintuan? O Panginoon naming Ama, salamat Panginoon na binigyan niyo kami ng turo na ang pintuan ay isa lamang ang pwedeng pumasok dahil ito ang personal naming relasyon sa inyo. Hindi namin madadamay ang aming mga kasama. At Panginoon, hindi rin kami madadamay pag ang aming kakilala o kamag-anak o magulang o asawa ay ligtas. Panginoon, salamat din at nalaman din po namin na dapat walang bagahe. Yung bagahe na ito yung aming mga kasalanan, yung mga gusto namin sa aming buhay. Dapat Panginoon, ang aming dadala lamang ay ang aming sarili na ibinibigay namin ang buong pagkatao namin sa inyo para po kayo na ang magmay-ari sa amin. At salamat Panginoon na hindi po
ang pagsali sa isang simbahan o sa isang relihiyon o pagiging lahi ni Abraham o paggawa na mabuti ang daan para makapasok sa inyong pintuan, itong pintuan para patungo sa buhay na walang hanggan, kundi ang tunay na pagtalikod sa aming sarili at pagharap o pagsunod at pagbibigay ng buong buhay namin para sa kay Hesukristo na aming Panginoon. Ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.